Ito po ang magiging topic natin for today. Bong Revilla, ginagatasan ng mga kalaban. Pangalawa, Lacson, nakipagtarayan. Ay girl, kakaiba na ikaw. Pangatlo, Sara, minamadali na. Pang-apat, Kiko Barsaga, ginagawang duwag. Ayan kasi, Kiko. Ano na, gising-gising, Kiko Barsaga. Pang-lima, Claire, hinamon. Pero, naduwag, di umano. Pang-anim, saldi ko, bumaligtad na. Sabi ko na eh. Di umano. Iba pakiramdam ko rito kay saldi ko. Pang-pito, picture. Etong picture na ito, dapat nating ikalat. Mamaya, ilabas natin. Okay? Ako po yung nagpapaalala lang doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel ng Coach Oli News PH at Coach Oli News PH2. Subscribe po sa YouTube at sa Facebook. Follow naman, okay? Hindi ko na po pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Eto po, simulan natin. Pag-usapan po natin itong si Attorney Lacson. Pasok! Para kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, pambabastos at pinangungunahan ang investigasyon ng pinamumunuan niyang Senate Blue Ribbon Committee ng Minority Report tungkol sa flood control Ayan tatandaan po ninyo yan. Yang litrato na yan, huwag kakalimutan. skandal na nilagdaan ng 9 na minority senators. Sa report na isinumite umano kay Senate President Tito Soto noong Disyembre, idiniin ng minorya na si dating House Speaker Martin Romualdez ang itinuturo ng mga dati nang nagsalita sa issue, sabay sabing walang sapat na ebidensya laban kina minority senators Chis Escudero at Jinggoy Estrada at dating Senador Nancy Binay. Teka muna, bago tayo pumunta dyan, ito muna itutukan natin. Okay? Si Lacson nagagalit dahil bastusan daw ang nagaganap. Diba? Kasi naglabas ng minority report itong si Marcoleta at saka si Amy Marcos. Sa kanila, nagrereklamo sila, lahat itinuturo patungkol dito. Etong litrato na ito, wag nyo pong kakalimutan to ha. Napaka-importante ito, dapat inaaraw-araw natin. Etong litrato na ito, etong picture na ito, dapat ipinapakalat natin. Lagi. Kasi ito na po ang tinutumbok ng investigasyon. Ang problema kay Lacson, palayo dyan. Ang ebidensya, papunta dyan. Kay Attorney Lacson, palayo dyan. So sabi nila, susundan nila kung saan papunta ang ebidensya. Diyan na papunta ang ebidensya. Kaya nga, kontrapelo to si girl. Ha? Ito si Attorney Lacson. Parang, alam mo girl, parang kabaligtaran ka. Di ba? Imbis na papunta, ikaw palayo. Nako. Minorya na si dating House Speaker Martin Romualdez ang itinuturo ng mga dati nang nagsalita sa issue, sabay sabing walang sapat na ebidensya laban kina minority senators Chis Escudero at Jinggoy Estrada at dating Senador Nancy Binay. Hindi na binasa ni Lacson ang report. Respect begets respect. Paano ko re-respetuhin ang isang dokumento na nagsisimbolize ng disrespect toward the committee at saka sa entire Senate? Teka muna. Okay, sabi niya, respect begets respect. Tama ka. Ang respeto, para ka respetuhin, ay dapat rumirespeto ka rin. Ikaw ang bastos eh. Di ba? Ikaw ba dapat respetuhin? Kasi ang pinag-uusapan niya dito yung respeto ng kanilang minority report. Hindi. Pinky Lacson. Ikaw bastos ka. Kung sa tingin mo, kung hindi ikaw ang nakaupo dyan, tumbok na natin yung mastermind eh. Binabastos mo proseso. Hindi yung minority report ang nagbabastos sa Senate institution. Ikaw ang bumabastos sa Senate institution. Nababastos ang Blue Ribbon Committee sa pamahala mo at saka ni Tito Soto. Yang inyong klase ng investigasyon, isipin mo lahat paturo na doon.
effort man lang na imbestigahan. Si Romualdez, wala ka. So hindi ka dapat talaga nirerespeto. Sa institusyon. Kasi wala sa rules namin eh. Tinawag din ng report na walang saysay ang Independent Commission for Infrastructure o ICI at umabot na sa dead end ang investigasyon ng komite ni Lacson. Isa lang ang Blue Ribbon Committee sa Senado at ito'y mayroong 17 membro, hindi siyam. Bakit nila i-preempt? Ang tamang procedure, mag-route ng committee report Alam mo, yung ginawang minority report, parang kinakausap lang ni Marcoleta at saka ni Amy ang taong bayan. Kasi nag-aantay yung taong bayan eh. Isipin mo, ang tagal nyong nagpahinga, Lacson. Girl, wag ka muna makipagtarayan. Imbis na tuloy-tuloy yung investigasyon nyo dyan sa lintik na flood control projects na yan, yung flood control scandal na yan, hininto ninyo. Tapos ngayon lang kayo bumalik. Ipinagmalaki nyo pa nung Biyernes. Nasisimulan na ulit. Pagdating ng Lunes, na ginawa nyo yung Senate hearing na yan, ganun lang pala. Of course, madidismaya ang taong bayan. Teka muna, ano na nangyayari sa Senado? Hindi, wag ka magtatampo, girl, ha? Hindi ito, wag tayong magbaklaan dito. Huwag kayong maging balat sibuyas dito. Huwag kayong magiging matampuhin. Disappointed ang taong bayan eh. Ang tagal hinintay ang Blue Ribbon na yan, girl. Tapos ganun lang. Siyempre, buti nga nagpaliwanag si Marcoleta at saka si Amy. Sabi ko naman, di ko pinagtatanggol yan si Amy. Ang tagal kong binabanata niya, pero buti nga eh. Di ba? Buti nga may nagpapaliwanag sa taong bayan dahil galit na ang taong bayan sa Senado. Wala nang nangyayari sa investigasyon. Puro pa maliliit na isda ang kinukuha ninyo. Oh. Tapos, you are talking to us about procedure. Hindi po yun ang hinahanap ng taong bayan kung sino-sino kinukulong nyo. Kung sino-sinong iniimbestigahan nyo, girl. Hindi yan, girl, ang pinag-uusapan. Hindi yan ang gusto ng taong bayan. Gising, girl. Ano ka ba? Dapat nagiging realistic ka rin, girl. Ha? Hindi pwedeng ganon. pasok yung period of amendment at doon sila mag-amend kung anong gusto nilang input o isama doon sa final committee report. Kasi ito yung sinasabi ni Lacson eh. Hindi ko ito maintindihan. Meron siyang inaantay, patapusin muna, parang ganon. Doon sa final committee report, doon. Kailan, ang tanong nga dyan, girl, kailan matatapos to? Ang tagal nyo, baka mamaya magbe-break na naman kayong 3 buwan. Tapos saka kayo magsisimula. Yung sisimulan nyo, ganun lang din. So gusto mo mag-antay ang taong bayan sa investigasyon nyo habang nalulunod ng taong bayan dahil sa lintik na ghost projects na yan. Tapos gusto nyo walang magsasalita. Gusto nyo magsasalita, ikaw lang at saka si Tito Soto. Girl, ano na yan? Hindi kami, girl, hindi po ito ano. Hindi po kami concerned sa tarayan nyo ni Amy. Ang concern ng taong bayan, anong nangyayari sa investigasyon? Bakit palayo tayo ng palayo? Yun ang atupagin mo. Final committee report. Kapwa miyembro ng Blue Ribbon Committee ang mga naglabas ng minority report na sina Senator Rodante Marcoleta at Senadora Amy Marcos. Pero si Marcos hindi dumalo sa hearing ng komite kahapon. Wala, hindi lang ako kinakausap eh. Media kinakausap nila. Ba't ko naman sila kakausapin? Kahit naman kausapin ka eh. Hindi sa tingin mo ba pag kinausap kami mangyayari? Oh. Wala din. Ang tagal na kayong kinakausap. Nauwi pa nga kayo, muntik na kayong mag-away ni Marcoleta eh. Ang tanong, nakikinig ba kayo? Usapin. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, Huwag na natin pag-usapan niyang si Risa, walang sasabing mabuti yan. Etong si Risa,
parang si Claire. Oo, kasalanan na naman ni Duterte. Yan lang yan eh. Tingnan mo, pupuntahan yan. Walang kwenta. Alam mo to si Risa. Yung klase ng pagtatanong niya kay Diskaya, ang hinahalungkat niya yung 2016 to 2022. Ngayon nang nalulunod yung taong bayan dahil sa lintik na ghost projects na yan. Ha? Kaya wag na natin pag-usapan to si Risa dahil sabaw ang argumento nito, sabaw ang tanungan nito. Gusto lang kumita nito eh. Ha? Ako isa aking opinion, gusto lang kumita nito kasi gusto niya na siya ang gawing standard bearer ng mga pinklawan. Eh alam naman natin may pera doon. Pag kumandidato ka kahit talo ka, diretsahin na natin. Hindi naman siya mananalo at alam natin na alam niya na hindi siya mananalo. Mapa presidente, mapa vice president, kahit senator hindi na yan mananalo. Pero wag na natin pag-usapan yung senator, president o vice president, yan ang hinahabol niyan sa 2028. So kahit matalo, may pera doon. 'Di ba? Oh, so wag na natin pinagpapansin kung ano man opinion meron to. Sabaw lang eh. Pustahan nito eh. Baka pati away nila mag-asawa kasalanan ni Duterte, same na same kay Claire. Oo. Baka mamaya mambabae asawa, may asawa ba ito? Hindi ko alam. Boyfriend, hindi ko rin alam. Baka ibig ko sabihin, kahit anong mangyari, baka yung bahay nila masunog, o baka yung bahay, wag naman, ayoko, wag mangyayari yan. Ayaw natin yan. Ang punto ko lang dito, baka kahit anong masamang mangyari sa kanya, kasalanan ni Duterte. So anong matututunan natin sa aling ito? Wala. Sabaw. O, so wag na natin pag-usapan yan, ha? Bawal bumuo ng minority report na ginawa na nila ni Nooy Senador Coco Pimentel tungkol sa sugar importation sa bansa. Pero hinintay muna nilang mailabas ang final report ng Blue Ribbon Committee. So our minority report was a comment on and a constructive criticism too at may proposals kami doon. Sabaw! Pero ang Sige. investigasyon sa flood control, gumugulong pa nang isumite ang minority report noong Disyembre at hanggang ngayon. Ayon kay Lacson, may botohan namang nakatakda kung saan pwedeng maisama ang mga puna ng minorya para sa final report. Merong proper time for that. Mag-introduce sila ng amendment after na makipagdebate sila sa plenaryo. Hindi yung ganito pamamaraan ang ginagawa nila. Opo. Wala sa lugar, wala sa hulog. Hindi, alam mo, girl, hindi mo maaawat kung anong gusto nila. 'Di ba? Naaayon sa batas. Ha? Halimbawa, may gustong sabihin si Bilyar. Halimbawa, may gustong sabihin si Lito Lapid patungkol sa investigasyon. Ano ba tayo, komunista? Bawal na magsalita? Pwede lang magsalita yung Blue Ribbon Chairman tsaka Senate President? So lahat tayo wala ng opinion? Antayin na lang yung botohan? Ganon? Ang taray mo, girl! Ganun na lang yan, girl? So pagka nagsalita, wala sa lugar, wala sa hulog, hindi ganun. Ano ka, diktador? Hindi, wag. Ano ka, diktadora? Ano ka? Anak ka rin ni Marcos? O alaga ni Marcos? Hindi mo hawak. Lahat pwedeng magsalita. Ano ka ba? Katunayan, nananatiling bukas ang imbitasyon kay Romualdez para dumalo sa pagdinig. Posibleng sunod na tutukan ng impormasyong kumpanya o Ikaw naman, ito naman si Romualdez, sabi hindi raw siya magnanakaw kahit ng piso, hindi raw siya magnanakaw, hindi siya raw kukuha ng pera ng taong bayan. O di patunayan mo, umatin ka. Diyan sa Senate investigation, charing mo, pati yung staff mo, hindi nyo pinagsalita. Tanong ni Marcoleta, si Lacson ang sumasagot. Ang dami mong abogado, ha? Pati hindi abogado mo na. umano ng mga diskaya ang kontraktor ng bahay sa Forbes Park na binili umano ng isang kumpanyang umano'y kay Romualdez. At kung saan umano ibinagsak ang umano'y mga kickback sa flood control project.
Ipatatawag ang abogadong may-ari ng nasabing kumpanya na board member umano ng isang kumpanya ni Romualdez para malaman ang kakayahan ng kumpanyang bilhin ang nasabing Si Romualdez nang ipatawag nyo. O, kaya lang sinasabi nila na hindi mo basta pwedeng ipapatawag yung nasa kabilang, nasa lower house, di ba? Hindi mo basta ipatawag nyo. O, ilagay nyo, we want to investigate Romualdez. Pero hindi namin siya pinipilit. Ngayon, kung willing siya na patunayan ang kanyang innocence, edi umattend siya. Kung hindi, karapatan mo yan. Di ganun, tapos. Antayin natin siyang sumagot. Huwag yung nag-aabogado kayo sa kanya. Di ba? Katulad nun ang daming tinanong ni Marcoleta. Antayin nating sumagot bago kayo. Kahit na yung tanong ni Marcoleta mali, antayin nating sumagot. Huwag kayong nag-aabogado. Same thing dito sa sinasabi natin kay Romualdez. Imbitahan nyo, tanungin ninyo. Oh, ngayon, siya ang sumagot. Siya ang mag-state ng kanyang karapatan. Hindi ikaw o si Tito Soto. property. Para sa GMA Integrated News. Next po, ito pag-usapan naman natin. Pag-usapan natin itong pagsuko ni Bong Revilla. Itong patungkol kay Bong Revilla, gatas na gatas. Kota na ang kalaban sa politika nitong si Bong Revilla. Komentaryohan po natin. Ang selfie ni dating Senador Bong Revilla sa kanyang huling taon sa PNP Custodial Facility sa Campo Crame noong 2018 kaugnay sa pork barrel scam. So, unang topic, ito yung lumalabas na picture niya dati. Yung dati niya di umanong kaso. Sige, pagbigyan natin sila. Taon sa PNP Custodial Facility sa Campo Crame noong 2018 kaugnay sa pork barrel scam. Ngayong 2026, 8 taon ang lumipas. Nasa likod muli ng reha si Revilla dahil umano sa koneksyon niya sa isang multong proyekto kontrabaha sa Pandi, Bulacan. Dito sa New Quezon City Jail, pinakita ng BJMP ang selda ng dating senador kasama ang ibang PDL. Oktubre pa ng nakaraang taon nakahanda ang pasilidad para sa mga mahuhuling sangkot sa flood control anomaly. May sukat na 47 square meters ang selda ni Revilla. Sa loob, makikita ang Meron ba kayo napupuna? Maputo lang natin saglit. Meron ba kayo napupuna? Ginagatasan na si Bong Revilla. Gatas na gatas po. Pambira. Ha? Isipin po natin, di ba? Ang layo na natin doon sa mastermind. Alam naman natin kung bakit ginigipit to si Revilla. Obvious naman na yung mga kalaban sa politika. At hindi lang yan, alam naman natin ito, may malapit kay BP Sara. So talagang, alam naman natin, pag ikaw namarkahang Duterte, tapos kalabang sa politika, no? Kikita mo, paulit-ulit. Pati yung dati niyang kaso, nilabas yung picture. Di ba? So hindi ko alam kung sinasadya na ito ng media or ito ay nagkataon lang. Or siyempre, sabi nga natin, dahil artista, malaking balita. Alam naman natin, pag malaking balita, ibabalita kasi may interaction. May viewers. Pag may viewers, may kita. So, gatas na gatas. Alam niyo yung mga vloggers na wala nang mai-vlog binabanatan si FLM, ganun. Or pumapanig. Alam mo yung ganun, ginagatasan na ng ginagatasan. Ito naman, ang main motive dito, bukod sa kalaban sa politika, ang main motive dito, para ilihis yung balita. Hindi mapag-usapan masyado yung flood control. Hindi mapag-usapan yung iskandal na yan. At higit sa lahat, para masabi na may ginagawa ang gobyerno. O eto, kaibigan ng presidente yan
pero wala siyang magagawa. Pinapairal niya yung batas sa Pilipinas. Gago! Yan ang masasabi ko sa inyo. Kasi yan ang palabas ng presidente. Pero alam naman natin, trinaydor din niya si BP Sara. Sino bang iniimbestigahan sa impeachment? Eh di ba si BP Sara din? Eh bakit iniimbestigahan si BP Sara? Dahil sa confidential funds. Eh sino mas malaki confidential funds? Si Bongbong o si Sara? Si Sara. Pero sino yung dinidiin? Si Sara. Ano sabi ni Marcos kay Sara? BFF daw niya si Sara. Ganyan din ang sinasabi niya kay Bong Revilla eh. Kaibigan niya to si Bong, di ba? So nakikita natin, gagatasan to. Oo. Kota na dito. Ha? Kota na yung gustong palubugin si Senator Bong Revilla. Sa 5 bunk bed para sa 10 PDL. Walang aircon pero may ceiling fan, may lababo at iisa din ang kanilang CR. O, kita mo. So pinapakita, walang VIP treatment dito. Pagdating sa City Jail ni Revilla kahapon, dumaan siya sa standard booking procedure tulad ng ibang naaresto. Hindi pinayagan si Revilla na dalhin ang iba niyang gamit. Ito po yung mga hindi dilaw na damit at yung mga non-negotiable natin, ang mga contraband katulad ng cellphone at iba pang gadget. Ito ay pinauwi na ho. Binigyan din ng bagong damit ang dating senador ayon sa BJMP. Ang suot niya ay isang yellow t-shirt na may nakatatak na PDL o Persons Deprived of Liberty, standard uniform, at isang jogging pants na kulay brown na may yellow stripe. Ayon kay BJMP spokesperson J-Rex Bustinera, pwede namang dalhan ng dilaw na damit ang dating senador pero may kondisyon. So kumbaga, pwede ako magsuot ng Prada na hindi masyadong loud yung brand o kaya Lacoste. Pero kulay dilaw, pwede yun. Basta kulay dilaw po, plain, walang ibang tatak. At tatatakan ho ito ng, kung willing ho sila, tatatakan ho ito ng PDL uniform. Kapag hindi ho namin papapasukin. Yon. So sa madaling salita, na kinukwento rito, naka-yellow shirt siya. Bawal ang tatak. At kailangan tatatakan, kung meron silang sariling dala na yellow, tatatakan ng PDL. So yan yung kwento. Yan ang kwento ng buhay ni Bong Revilla. Gatas na gatas. O ano pa? Yun. May higit 3,000 PDL sa New Quezon City Jail. Pare-pareho sila ng meal allowance. Natanong din yan kanina sa programang One Balita Pilipinas ni Front. Ay, yun pa. 3,000 ron. Pantay sila. Walang VIP treatment. Hindi VIP si Bong Revilla. Ang galing ng gobyerno. Di ba? Patas sila. Ano pa? Frontline Pilipinas anchor Cheryl Cosim. Ang budget po ng pagkain natin ngayong taon ay tinaasan ho to 100 pesos per person per day. Ayo, purihin natin ang Pilipinas. Purihin natin ang administrasyon. Bakit? Dati, magkano lang ang budget? Ngayon, 100 pesos na per day per PDL. Ang galing ng gobyerno ngayon, no? Sige, purihin natin. Ano pa makukuha natin sa balitang ito? Yun na yung pagkain nila for the whole day. Dati ho yan 70 pesos last year. Ang almusal ni Revilla ngayong araw, saging na saba. Yon! Yan ang buhay ni Bong Revilla. Ano pa pag-uusapan nating balita? Saba. Ay! ₱100 lang ang allowance ni Bong Revilla sa pagkain at kumain siya ng saba. Alam nyo, may naaalala akong congresswoman dito sa saba na ito. Ewan ko ba't naaalala ko siya. Oo, yung dating may driver. Sino ba yan saba na yan? Sige, saba ang almusal ni Bong Revilla. Di ba? So gatas na gatas, di ba? Bukas, hulaan natin anong balita. Bukas, ang ulam ni Bong Revilla, champurado.
Palakpakan ng gobyerno. Ano pa? Ano pa ang isusunod ninyo? Ha? Ano pa? Ano, paano pa natin gagatasan ito si Bong Revilla? Ha? Hindi, sikat to eh. Siyempre, pag-uusapan to. Oy! Di ba kahit ikaw hindi ka interesado sa politika, pero ganyang artista. Di ba? Oh. Siyempre, pag-uusapan yan. O isipin mo, sikat na artista, mayaman, saging na sa balang pinapakain. Ang galing ng gobyerno. Di-triggered na naman yung mga mahihirap. Kita mo, pantay ang gobyerno natin ngayon. Oh. So ano pag-uusapan natin mga media? Bukas, anong suot ni Si Bong Revilla nakasuot ng lumang kulay dilaw na PDL na ginamit na ng 1,000 PDL. Ganon. Champurado ang ulam. Pagdating ng alas 6, patay na ang ilaw sa kwarto nila Bong Revilla. Ano pa? Bong Revilla nakikisawsaw na lang ng sabon sa ibang PDL. Ganon. Patas ang gobyerno. Hindi VIP. Kaya ang sarap eh. Di ba? Ang sarap gamitin ni Bong Revilla para malayo tayo sa totoong usapin. Ang sarap gamitin ni Bong Revilla para sa ikapupuri ng gobyerno. Breakfast niya ay ginataang kamote with saging na saba. Ang kanya May kamote naman pala. Hindi lang saba. Delima, ano ka na? Yung lunch ay chicken with pineapple and rice. Ang hapunan nila ay sinigang with rice. Pasado alas Ay, pakitanong mo nga, sir. May tanong ako. Humingi ba ng extra rice? Hindi, gusto ko lang malaman kung malakas kumain si Bong Revilla. Humingi pa siya ng extra rice. Anong pag-uusapan natin sa politika? Pagkain ni Bong Revilla. Pasado alas 2 ng hapon kanina, dumalaw sa ama ang mga anak na si Jolo at Brian Revilla. Muling giniit ni Interior Secretary John De Cremulya na walang special treatment para sa kaibigang si Revilla. Pero di tulad ng Kaibigan. Kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. Aroy! No comment. Kayo, anong comment nyo? iwang na aresto, bakit walang inilabas na mugshot sa dating senador? It happened too fast na hanggang ngayon nga, di ba, parang adjusting pa rin lahat tayo sa nangyari. So, we'll release it in due time. Right. Teka muna nga dito. Bakit ba may... Hindi ko dito, alam ko kumain ako kanina dito. Parang, ba't may alam mo ako ayaw ko nakakita ng plastic sa table ko. Papa, Hoy! Yaya! Ba't ba tayo napupunta dyan? Sige, tuloy natin ang balita. Eyesore eh. Ayoko nakakita. Ayoko nakakita ng plastic sa table ko. Yaya! Nababader ako. Ay nako, pambira. Sige, tuloy natin. Gaya sa ibang PDL, pwedeng bisitahin si Revilla ng mga kaanak tuwing Martes hanggang Biyernes 1 p.m. to 5 p.m. Buong araw naman kung weekend hanggang 5 p.m. Kanina o bago matapos ang visiting hours or 4:55 p.m. to be exact, ay isa-isa nang lumabas ang mga anak ng dating senador si Jolo Revilla. No comment nung sinubukan nating hingan ng pahayag, habang si Brian Revilla naman sabi niya kanina okay lang daw ang ama na nakapiit sa loob ng jail facility na ito. Gio, isang tanong lang. So inaamin ba ni Secretary Remulla na hindi talaga nakunan ng mugshot itong si dating Senador Bong Revilla?
That we do not know. For now, hindi pa natin masasabi sa ngayon. We do not know yet surely kung nakunan ba talaga or hindi. Pero yung sabi lang kasi ni Remulla kanina sa paliwanag niya nung nakausap siya ng Krame Press Corps ay mabilis ang pangyayari pero as soon as possible daw ay ilalabas naman nila ang mugshot ni Revilla kung nakunan nga ba talaga siya ng mugshot. Balik sa'yo, Julius. Pakitanong, sir, nakamedyas bang matulog si Bong Revilla? Maraming salamat, G. Alam nyo, ba't ko po iniano to? Alisin nga natin dito. Ay, bakit? Ikaw lumabas yan. Diyan tayo, dito tayo. Alam nyo kasi, ang tagal na nating nagbabalita about sa vlogging. And about sa politika. And amoy na natin eh. Kami po ramdam na namin. Iisa ang kanilang script. 'Di ba? Sa matagal lang nanonood sa akin. Hindi naman po kami paiba-iba. We are consistent sa aming tayo. Yung sinasabi namin kay Senator Bong Revilla ngayon, yan din ang sinasabi namin before. 'Di ba? Yan din ang sinabi namin kay Bantag, kay Tebes, kay Pastor Kibuloy, kay PRRD. Bakit hindi tayo dumaan sa due process? Dahil ba meron nagsalita na hindi naman reliable na witness, bigla nating papaniwalaan? Pero pagkat patungkol sa kabila, may nagsalita na hindi naman reliable witness, pinapaniwalaan. Diba? Dapat dumadaan tayo sa patas, hindi double standard na pamaraan. Dapat dumadaan sa due process. Itong witness na nagsalita kay Bong Revilla, ulitin ko sa inyo, kung sino-sino pinagtuturo, ni hindi nga niya maituro si Tambi. Kaya po nakakainis eh. Kita natin kung paano nililihis. Napanood ko na yung ginagawa kay Bong Revilla. Aaraw-arawin to. Gagatasan to. Ganyan ang ginawa nila kay Bantag, ganyan ang ginawa nila kay Tebes, ganyan ang ginawa nila kay PRR, ganyan ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Same. Kaya mabigat ako magsalita dito eh. Dahil alam ko, yung matagal lang nanonood sa akin, they know that I am consistent. Ito yung nakikita talaga namin. Pag meron silang gustong pagtakpan, gagatasan nila ang isang balita paulit-ulit. Pinagtatakpan yung mastermind eh. Eto pa, isa. Isa pa pong pinag-iinitan. Pag-usapan natin. Eto po isa pa pong ginigipit. Dahil kalaban sa politika, tapos para mailayo din ang usapin patungkol dito sa magnanakaw ng flood control. So hitting two birds in one stone. Kanina si Bong Revilla pinag-uusapan natin. Ito iba naman. Sige, tingnan po natin. Liabilities o SALN. Pagka binuksan yung bank accounts or galing man lang dun sa mga flagged transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Tumanggap din umano si Vice President Duterte at kanyang mga kaanak ng suhol mula sa isang drug lord nung mayor siya ng Davao City. Ayon pa sa inihaing reklamo, guilty si Duterte ng betrayal of public trust at other high crimes. Isang basehan umano rito ay nang pagbantaan niya ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. So eto naman, may reklamo naman. Etong si Trillanes sa ombudsman na dapat imbestigahan na po si BP Sara at saka sampahan na ng impeachment si BP Sara. So ngayon, si Sara naman ang ginigipit. At alam naman natin na wala nang naniniwala dito kay Trillanes. Kaya lang ang problema sa ombudsman. Alam naman ng taong bayan, saan galing yan si ombudsman?
'Di ba, inireklamo pa nga yan, hindi yan dapat nauupo eh. O kaya lang, in-appoint ng presidente, anong magagawa natin? Pero kung credibility or credentials ang pag-uusapan din, parehas yan, sablay itong ombudsman natin ngayon. Pero nangyayari ngayon, lahat sumbong sa ombudsman. Naalala mo si Ping Lacson? Sumbong sa ombudsman. Dalhin daw sa ombudsman na wag nang i-discuss sa Blue Ribbon, sa ombudsman na pag-usapan. Ito naman, si Trililing, sa ombudsman. O yung mga iba namang congressman, sinasabi, tapusin na yung investigasyon sa Blue Ribbon, ipasa na lang sa ombudsman. So, sino na magdi-decide nito? Sino na mag-iimbestiga? Ombudsman na lang. Oh, you think that is fair? Oh. Hindi maiiwasan mag-isip ang taong bayan, teka muna. Alam nila karakas ni Boying? Totoo man or hindi, that is not the issue. Diba? Lahat na lang isusumbong sa ombudsman. Baka pag nag-away kayo ng asawa mo, Trillanes, sa ombudsman mo dadalahin. Bakit? Kakampi mo yun eh. Diba? Kampi-kampi kayo dyan. Lahat naman kayo galit kay Sara. Sino bang nagpadala doon sa tatay ni Sara? Wag nga tayong maglokohan. Di ba isa doon sa nagpadala kay PRRD at nangidap, kay PRRD papunta sa dahig? Si Boying? Sino ombudsman? Di si Boying. Oh. So kung gusto kayo may pa-eliminate na kalaban, paimbestigahan nyo sa ombudsman. Diba? Simple mathematics naman to. Naglolokohan pa ba tayo rito? Kasi kung if you are after na masolusyonan tong problema na ito, dapat kine-question nyo yung presidente. Si BP Sara ba presidente? Parang si BP Sara nagpapatakbo ng Pilipinas. Na pag hindi nakasuhan si BP Sara, babagsak tayo. Hindi po siya presidente. Halatang halata. Itong mga to, minamadali si BP Sara. Minamadaling pabagsakin dahil alam natin wala na silang oras. Pag hindi nila napabagsak ng 2027 or hindi nila nasiraan ng 2027, mauubos ang kakampi nila dahil maglilipatan na kay Sara. Dahil si Sara obviously malakas. Kaya gahol na sila. Kahit yung halatang halata na pagsumbong sa ombudsman na wala naman sa batas, na wala naman hindi naaayon, gagawin nila. Ganyan po kalupit itong mga to. Kita ng complaint na ito na una, ang kabuoang halaga ng mga nilimas o niwaldas ni Sara President of the silent majority. Maging silent ka na lang. May bilang ka ba, ating? Sige, reklamo pa more. Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalalaking flood controls. Ito si Trillanes. Wala nang naniniwala. Kalookan nga, Mayor, hindi ka nanalo. Kakampi mo pa ang administrasyon. May naniniwala pa ba sa taong to? Sa bagay, wala na siyang trabaho. Kailangan niyang kumita. Scandal. Nagsimula yung nakawan nung mayor pa lang siya. Pati pagka-mayor, kinalkal ngayon. Ganito kasabog tong tao na to. Di ba? Hindi ko sinasabing addict siya, posibleng hindi naman. Pero yung gawain niya, gawain ng sabog. Pati pagka-mayor. Ngayon nyo kakalkalin lahat. Sana naman daw, sabi ni Trillanes, Gusto mo, kalkalin mo pa yung away nilang mag-asawa. Baka gusto mo ring malaman kung anong almusal ni BP Sara. Baka hindi naaayon sa panlasa mo, ireklamo mo sa ombudsman. aksyonan na ng ombudsman ang reklamo laban kay Duterte. Nauna pa raw sampahan ng ombudsman sa Sandigan Bayan si dating Senator Bong Revilla, samantalang noong nakaraang taon pa may nakahain ng reklamo laban kay Duterte. Last year pa to sa Quadcom, hindi pa umuusad. Etong kay Senator Bong Revilla, linggo lang ang binilang. 90 million ang halaga. Hinihingi Alam mo, to si Trillanes,
reverse psychology ang ginagawa. Kunwari makukuusap pa sila sa ombudsman, 'di ba? Aksiyunan niyo 'yan, ba't nauna pa si Bong Revilla, bakit si Sara wala pa? Oo, parang wala kayong script ng ombudsman. Hindi, sa aking opinion lang ha. Pare-parehas naman kayong ayaw niyo sa Duterte. Umi-script pa kayong ganyan-ganyan. Kunwari napapaboran pa ng ombudsman si Sara. Ang gagago. Ang lakas niyo manggago. Ang loko-loko to mga to. Yun ang halaga. Hinihingi pa namin ang pahayag ni Vice President Duterte. Sinubukan din namin kumuha ng pahayag ng Office of the Vice President pero wala pa silang tugon. Pero dati nang sinabi ni Duterte na wala siyang personal relationship kay Madriaga, hindi rin daw siya nagbigay ng anumang utos dito at hindi raw niya ito nakausap kailanman. Dati na rin niyang itinanggi na Kung ako lang si Vice President Sara, tama yung ginagawa niya. Huwag mong pansinin niya si Trillanes. Bakit? Walang bilang yan. Puro ganyan yan. No? Gusto lang kumita niyan. Ganyan lang yan. Oo. Di, pag-usapan natin yung realidad. Ano ba ang realidad ng politiko? Influence. Do you think? Real talk lang po. Huwag natin isipin tayo dilaw, pula. Duterte, anti-Duterte, komunista, NPA. Huwag po nating huwag natin isali yon. Yung totoo lang ang pag-usapan natin. May influence ba yan si Trillanes? Wala. May bilang ba yan? Wala. Siguro 3 sila ni De Lima. Tsaka si Risa. Tsaka siguro yung 2 vlogger niya. Parehas naman talo. So ano ibig sabihin? Huwag mo nang pansinin. Hayaan mo lang kumita, Sara. Hindi dapat yung nagpapapansin. Ilagay mo si Sara halimbawa sa isang syudad. Pagkakaguluhan. Si Trillanes ilagay mo sa isang syudad ni hindi papansinin. Walang bilang yan. Hindi lang sa crowd. Meron kasi yung malakas sa crowd pero walang bilang sa mga kapwa politiko or vice versa. Si Trillanes wala talagang bilang. Even sa mga kapwa niya politiko. may mali sa paggastos ng Office of the Vice President at DepEd sa confidential funds. Para sa GMA Ano yung sinasabi niya, may mali sa paggasto sa DepEd. Hindi mo nakita yung mali ng flood control. Hindi mo nakita yung mali ni Bongbong Marcos. Hindi mo nakita yung laki ng confidential funds ni Bongbong Marcos. Hindi mo nakita yung laki ng pork barrel ni Bongbong Marcos. Hindi mo nakita yung nawawala na mga proyekto at hinayaan ni Bongbong Marcos. Di ba? Naman. Next topic po tayo. Pag-usapan po natin ito, nagkakahamunan na. Si Topacio, hinahamon na si Claire Castro. Pero importante rin to na mapag-usapan natin, bigyan natin ng komentaryo. Ito po ay interview nitong si Jade, kasama natin sa SMNI. Naku, itong poging-poging at napakagaling na si Jade. Pasok po, pasok. Nasabing may koneksyon o mano itong si Congressman Leandro Leviste sa nagdaang administrasyon. Opo, yun ang pinalalabas nila, ay yun po rin ang lalong in-amplifier ni Yusek Claire Castro. Actually, ito pong kanyang vlog o podcast na subject nitong aming demanda sa Balayan ay isa lamang po yan. May 15 na po na mga vlogs si Auntie Claire na walang ginawa kundi sirain ang reputasyon ni Congressman Leandro Leviste. At ito ay nagsimula lamang noong inilabas ni Congressman Leviste yung tinatawag na Cabral Files. Ayan, pag-usapan natin itong harassment na ito. Kasi, etong si Claire Castro, hindi ko alam kung crush niya ata to si Leviste. Sabagay, hindi ko rin siya masisi. Gwapo rin to si Leviste talaga. No? Pero, ito'y binablog niya. Una, dapat kasi talaga, ang spokesperson ng presidente hindi na nagbablog.
Ako, maling-mali talaga yan. Kasi ano nagiging attack dog na lang. Di bali sana kung nagiging information lang. Halimbawa, pinapakita lang niya yung plano ng presidente, okay lang yun. Pero pag binabanatan na yung mga kalaban, di umano, kahit hindi naman talaga kalaban, nagiging attack dog. So hindi dapat siya nagbablog. Pero ang kine-question dito, yung patuloy niyang pagbablog, nakakinsing topic na kay Libiste. Simula lang nung nilabas ni Libiste na sinabi niya hawak niya ang Cabral Files. Tingnan niyo kung paano binabaliktad. Ganito po ang mga adik. Gawain ng adik ito. Hindi ko sinasabing adik si Claire, pero ito ay galing sa gawain ng adik. Ito rin po kasi ang litanya ng mga dilawan. Mapapansin niyo, napapanood ko yung isang vlogger na dating nasa mainstream media na siguro natanggal, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya, naging vlogger na lang. O hindi ko alam, parang hindi niya kaya mag-vlog nang walang interview. Hindi ko na maalala yung pangalan niya, basta puro siya interview. O, ang sinasabi niya, hindi naman dapat si Libiste ay makakatakas porket hindi issue kung tama yung Cabral Files na hawak niya o hindi. Dapat panugatan pa rin niya yung patungkol dito sa solar companies. So, hindi niya dapat ginagamit na excuse tong Cabral Files. Mali po. Actually, kabaligtaran po yan. Yan po ang overall na ginagawa nila kay Libiste, tapos binabaligtad siya, parang ginagamit pa niya yung Cabral Files para makaligtas. Hindi po. Kasi binabanatan lang naman siya simula nung sinabi niya may Cabral Files. Alam mo yung sinasabi? Meron na siyang kaso before tungkol dyan sa solar, kini-question. Hindi po totoo yung peke yun. Ngayon lang naman naglabasan sa media. Ngayon lang naman naglabasan sa vlogger. Ngayon lang naman binabatikos yung solar, etc. Hindi ko na po i-discuss yung legality niyan dahil napaliwanag ko na dun sa nakaraang vlog natin nung Biyernes ata. Search nyo na lang. Ang pinag-uusapan natin, binabaligtad. Kasi nga, ang binanatan lang siya after niya ilabas na meron siyang Cabral Files. So kabaligtaran. Kaya siya hinaharas ng mga to. Ayaw nila na hawak ni Libiste yung Cabral Files. Ayaw nilang magsalita si Libiste. Pati yung DOE po, nagtataka kami, 2003 pa daw yung problema, 2004, bakit ngayon lamang inilalabas? Ngayon, di ba? Exactly. 2003, 2004. Ngayon, nag-iingay. Yung mga vloggers ba nila, diniscuss? Yung sa solar? Hindi. Ngayon, binanatan. Binanatan ba? Ni Boying Rimulya yung dati? Sabihin na natin hindi siya sa ombudsman. Bakit hindi niya sinumbong? Hindi siya nagsalita. Si Claire ba binanatan? Ang tagal niya nang nakaupo. Ano yun? Nagkataon lang? Timing lahat? Tapos meron kayong panggalaw? Yung mga bongbong mga Martin Romualdez vloggers, binabanatan ngayon? Nagkataon lang? Sabihin nyo, hinaharas nyo para hindi ilabas ni Libiste. At kung sakaling ilabas niya, hindi nyo siya napigilan, sira na yung kanyang credibility. Gets? Kaya nagtataka po kami, sabay-sabay po yan eh. Umpisa nung naging kritiko ng pamahalaan si Congressman Libiste, isa-isa na po yan, DOE, Ombudsman, pati na si Auntie Claire na hindi naman talaga niya trabaho yan kung tutuusin sapagkat siya ay presidential spokesman. Ayan. Di ba? Hindi ito trabaho ni Claire. Akala ba ni Claire, dahil binabanatan niya sa vlog niya, si Libiste, nakakatulong siya sa Pangulo? Hindi po. Nasisira nga ni Claire yung credibility ng Pangulo. Bakit? Isipin mo, hawak niya ang listahan ng magnanakaw. Sabi niya, ni Libiste. Tapos yung spokesperson ng presidente, binabanatan siya. 15 times.
Simula nung sinabi niyang hawak niya yung listahan ng magnanakaw. So, ano iisipin ng tao? Ay! Guilty yung presidente. Ay! Nasa listahan yung presidente. Di ba? Yung damage control na ginagawa ni Claire Castro, lalong nakaka-damage. Di ba? Oh. Yung damage control na ginagawa ni Ombudsman, lalong nakaka-damage. Puro kasi kayo damage. Dapat mag-muscle, ano na lang kayo. Ay nagtataka po kami kung bakit they're all ganging up on Congressman Leviste. Po. So ang ibig sabihin na possible po, attorney, sa nakikita po ninyo, yung magiging senaryo nito ay matutulad doon kay Congressman Kiko Barzaga na matanggal dyan sa Kamara. Parang ganun po, attorney. Hindi ko po alam kung anong adhikain nitong mga atake nito. Pero para sa amin po, very obvious that these are targeted attacks against Congressman Leviste. Sunod-sunod po yan. May coordination yan, tatlong ahensya na yan. At hindi po maaaring palampasin ni Congressman Leviste. Yan. No? Siyempre may coordination. Itong ombudsman, to si Claire Castro. Hindi ko alam kung ano pa isa. Yung DOJ ata. Hindi ko natin alam. Pero ang isang nakaligtaan ni Topacio dito, ni Atty. Topacio, kasama dyan. Baka nasa GC yan. No, ng mga trolls o mga attack dog. Kasi siya rin ang binabanatan ngayon eh. Di ba? Sabay-sabay yan. Meron yan. Opo. Attorney, ang sinasabi, ang solar energy franchise ay pinagkaloob noong 2019 sa ilalim ng Duterte administration. Sa legal ba na perspective, attorney, sapat bang basihan yung timing ng pagkakaloob ng prangkisa para maghinala ng irregularidad? Yan, isa pa yan. Ha? Kasalanan na naman ng Duterte. Ito po yung dinidiscuss ko po sa inyo kanina. Sa tagal ko pong nagbablog, nitong panahon ng administrasyon ni Bongbong Marcos, alam ko na yung script nila. Alam ko na yung strategy nila. Itong nangyayari kay Leviste, it's the same script. Napanood ko na ito eh. Pasa na naman sa Duterte. Kaya sinasabing ganyan, dahil Duterte. Anong punto nila? Nabigay daw yung prangkisa 2019. Pag-usapan natin, anong sagot ni Topacio? Kasi 2019, panahon ni PRRD. Hindi po, sapagkat kung gustong palabasin ni Auntie Claire na siya ay ang nagbibigay ng prangkisa ay ang Pangulo, nagkakamali po siya. Kaya nagtataka nga ako kung bakit Duterte ng Duterte yung sinasabi niya para naman siyang hindi abogado, ang nagbibigay po ng prangkisa ay ang lehislatura. Yan yung sinasabi natin eh. It's either tanga to si Claire or nagtatanga-tangahan. Kaya tanungin ko kayo, ano sa tingin nyo, tanga si Claire o nagtatanga-tangahan? Ako tatanungin nyo. Nagtatanga-tangahan eh. Sinasabi nga ni Atty. Topacio, para ka namang hindi abogado. Kulang na lang sabihin, tanga ka ba o nagtatanga-tangahan? Kasi minsan gawain din yan, hindi man lahat ng ibang abogado nagtatanga-tangahan. Para siyempre masira sa media. Hindi naman presidente nagbibigay ng prangkisa. Ang a-approve niyan lower house, mga congressman. Pag nakapasa, dadalhin sa Senate. Pag-uusapan yan. Tsaka i-discuss. Pag nakapasa, saka palang dadalhin sa presidente. Di ba? Inaprubahan na ng congressman eh. Inaprubahan ng Senado. O di inaprubahan din ng presidente. Bakit yung presidente yung kasalanan yan? At hindi lang yan. Wait, there's more. Legislative franchise po yan. Yan po ay unang sinusulong sa mababang kapulungan. Yan po ay pinagdedebatihan, sinusuri
sinisiyasat. Pagkatapos po, kung yan ay ipapasa sa mababang kapulungan, iaangat pa po yan sa Senado at doon na naman pagdedebattihan, etc. Senado, pangalawa. Sa aming records po ay pumasa naman to sa Senado. And then, saka po lalagdaan ng Pangulo kung wala namang masama. At ito pong proyektong ito, kahit nagpalit na po yung administrasyon, ang nagpasinaya po rito ay si Pangulong Bongbong Marcos. At palagi pa nga ang puri niya rito sa proyektong ito. Kita mo? Pinuri pa ng pinuri ni Bongbong Marcos. Sa bagay, traidor yan si Bongbong Marcos. Sa bagay, sinungaling yan. Sa bagay, walang utang na loob yan si Marcos. Sa bagay, ang galing magbaliktad yan si Marcos. Sabi ko nga sa inyo, gawain ng adik yan. Diba? O, di naman ako nagsabi ng adik, kapatid niya mismo, adik daw yung kapatid niya. O. Diba? Ngayon, pinupuri niya ng pinupuri. Ngayon, binabanata ng spokesperson niya. Bakit? Dahil hawak niya yung listahan ng magnanakaw. Guilty kayo? Girl, guilty kayo, ateng? Guilty lang? Guilty ang peg mo? Pagkatapos, darating yung kanyang mga tauhan, questionin yung isang bentahan na lumusot naman po at siniyasat din, sinuri ng Securities and Exchange Commission na regulatory body ng gobyerno sa mga ganitong bentahan at ng Philippine Stock Exchange. So, yung bentahan, inapruban ng SEC, inapruban ng ahensya ng gobyerno. Tapos ngayon kini-question. Yung Philippine Stock Exchange po, napakahigpit po noon sa mga listed companies. Pagkatapos, questionin nila. Yun ang aming kinakataka. Dahil hawak niya yung listahan ng mga magnanakaw. So, syempre, galit ang magnanakaw kay Libiste. Yan ang buod niyan. At isa pa, attorney, sinasabi din po ni Yusek Claire. Sige, so okay na yan. Next topic po tayo. Ito si Kiko Barsaga, pag-usapan natin ito. Ngayon may pangatlo siyang libel case. Una po kay Enrique Razon, di ba? Pangalawa kay Dong Puno. Ngayon naman ito. Kay Congressman Puno, tapos ito naman. Naharap na sa pangatlong cyber libel complaint si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Sa pagkakataong ito, si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano naman ang nagsampa ng reklamo sa Manila City Prosecutor's Office. Ani Valeriano, na miyembro rin ng National Unity Party, isang malaking kasinungalingan ang akusasyon ni Barzaga laban sa partido. Sa isang viral social media post, inakusahan ni Barzaga ang NUP na tumatanggap umano ng suhol mula kay ultra-billionario Enrique Razon, kapalit ang suporta para kay dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi naman ako papayag siguro na lagi na lang gano'n at medyo imamalain ka in over 16 million views. Nayari na si Kiko Barsaga. So, pinagtulungan na. Dahil meron siyang post na ito si Enrique Razon, di umano ay binayaran ang NUP para suportahan si Tambaluslos. Pagkatapos noon, nagsorry si Kiko Barsaga kay Enrique Razon dahil ito raw ay kaibigan ng tatay niya at pinagkakatiwalaan ng tatay niya. Kung ako hindi nagkakamali, tatay niya rin ang naging parte or isa sa mga leaders. Baka nga mataas pa ang na parte nitong kanilang partido. So, papaano yan? Kaibigan na naman ito ng tatay mo o partido na naman ito ng tatay mo. So, magsosorry ka na naman. Kasi kaya naman daw siya nag-sorry kay Enrique Razon dahil kay pinagkakatiwalaan ng tatay niya paano ito? 'Di ba? Paano kung kaibigan din to ng mga tatay mo? Magsosorry ka? Patay ka na dito. Ididemanda ka ng buong partido.
Iisa-isahin ka, lahat yan magdidemanda sa'yo. So mag-sorry ka na mag-sorry sa kanila. Hindi, ako ang naging issue ko lang dito, ha? Diretsahin na natin. Walang masama, na-discuss ko na to, wala namang masamang mag-sorry. Pero kung magso-sorry ka dahil kaibigan ng tatay mo at pinagkakatiwalaan ng tatay mo, pero parang hindi gawain ng congressman yan. Ha? Hindi maganda yan. Ayan. Di ba? Hindi, anong kalalabasan nito? Sa tingin nitong mga congressman, na mga kasamahan mo, uurong ka sa laban. Natakot ka sa demanda ni Rason. Tingin nila duwag ka. Yun yung issue na yan. Tingin niya duwag ka, kaya ididemanda ka na ididemanda. Ikikiskis sa pagmumukha mo. Ikikiskis sa taong bayan na eto, na naglalabas, na nakikipaglaban di umano sa ghost projects, ay duwag. Isang kuting. Meow. Meow. Hindi po natin tinitira si ano dahil galit tayo kay Kiko. Pero sana naman ipaglaban mo. Diba? Kasi simple yun eh. Kung binanatan mo si Rason at alam mo na tunay na nagbabayad si Rason, dapat pinandindigan mo. At kung hindi naman nagbabayad si Rason, dapat nagsorry ka dahil sabihin mo, fake news yung sinabi ko. Hindi yun dahil sa kaibigan ng tatay mo. Dapat tumayo ka na sa katotohanan. Gusto malaman ng tao, totoo bang nagbabayad si Rason para suportahan si Tambaluslos? Dapat doon ka na nanindigan. Oo, hindi lang. Wala kaming pakialam kung kaibigan ng tatay mo o katiwala ng tatay mo. Oh. Hindi, papalabasin nila. Meow. Meow. Kuting ka talaga. Nag-file ako dahil ang feeling ko, na-agrabyado ko, na-injured ako because of his statement. At any rate sa akin, wala. Zero. Wala. Never akong binigyan ng pera ni Mr. Enrique Rason para suportahan si Martin Romualdez. Yan, di mapipilita ka maglabas ng ebidensya ngayon. Kung talagang binigyan sila. Yes. Dagdag ni Valeriano, walang pruweba si Barzaga sa kanyang mga paratang. Institusyonal din daw para kay Valeriano ang ginawa ni Barzaga dahil miyembro ng Kamara ang mga inakusahan nito. Kaya itutuloy pa rin daw niya ang kaso kahit pa humingi ng Ulitin ko, wala kaming problema, wala kaming kinakapihan kung si Kiko man o itong mga congressman. Hindi po. Ang gusto naming malaman, sabihin mo sa bayan, nagbabayad ba si Rason or hindi? Tapos. Huwag natin paikutin. Simple lang naman eh. Panhin si Barzaga sa kanya. Dapat may kaparusahan yung lahat ng ginawa mo, di ba? Nauna nang magsampa ng cyber libel complaints sina Razon at Deputy Speaker at NUP Chair. Kasi siya naglabas ng balita, tayo naman wala tayong alam eh. Di ba? Hindi naman natin. Hindi ko nga alam na involved pala politically si Rason. Di umano. Hindi ko alam. Wala nga. Hindi ko nga kilala yan eh. Di ba? Pinost niyang ganun. Ngayon, tao nagtataka, totoo ba o hindi? Ganun lang naman. Pero kasi kung may ganun, national concern yun. Issue ng taong bayan yun. Kami, hindi namin masabi, wala naman kami ebidensya. Siya nagsabi, dapat may hawak siyang ebidensya. Hindi lang siya kumuda. Dapat pag kumuda ka, meron ka ng hawak na ebidensya. Chairman Ronato Puno laban kay Barzaga. Sa isang mensahe naman sa Billionario News Channel, sinabi ni Barzaga na handa siyang harapin si Valeriano sa korte para sa agenda. Yun na. So doon na tayo mauuwi. Magharap din sila sa korte. Pero mag-sorry ka na lang. Hindi. Bahala ka, diskarte mo yan. Next po. Ito, pag-usapan natin, bigyan natin ng komentaryo, si Saldico, nagparamdam na. Ako tatanungin nyo, bumaligtad na. Kaya, kayo, ano sa tingin ninyo? Nag-aapang na to si Saldico? Naabot na ng kapangyarihan ng gobyerno? Naabot muli ng kapangyarihan ng pera? Ano sa tingin nyo?
Nalagay nyo sa comment section. Saktong 2 buwan na ngayong araw mula nang i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na may inilabas ng warrant of arrest laban kay dating Congressman Zaldico kaugnay sa manumalyang proyekto sa Oriental Mindoro. Pero ni anino ng dating mambabatas, di pa rin natutunton hanggang ngayon. Huli siyang nakita sa mga video messages na inilabas niya noong nakarang taon. Ito, okay? Paalala ko lang sa inyo. Ang huling, di ba sunod-sunod itong mga videos, itong mga pinapakalat o nilabas na pasabog nitong si Zaldico. Di ba sunod-sunod yan. Tapos, nagsalita si Presidente na sabi niya, bina-blackmail daw siya ni Zaldico na wag kanselahin yung passport niya, titigil siya. Ang sabi ng Presidente nyo, hindi siya pumayag doon sa kondisyon, sa blackmail ni Zaldico. Na ako naman, personally, hindi ako naniniwala. Iba blackmail mo, Presidente. Diba? Pero, after nun, yun na ang huling video ni Zaldico. Naglaho na siya. So maraming haka-haka. Ano to? Naabot na ng gobyerno? Patay na? Nagkasakit? Kinulong? Hawak na ni tambaluslos? Kasi, di ba, yun naman sinasabi niya. Ayaw siyang pauwiin, wag na daw siyang umuwi, dyan na lang siya. At bahala na sila. Kaya lang siya nagsalita dahil napansin niya nung hindi siya pinauwi, ginawa siyang fall guy. Na ngayon naman ay ginagawa siyang fall guy din. Di ba? Pero simula nun, wala na. Ako sa tingin ko malaking porsyento. Ito'y naabot na ng gobyerno. Kung ito ay hindi mapapauwi ng gobyerno, naabot na ito. Anong ibig ko sabihin? Alaga na ito. Maaring ni Bongbong Marcos o maaring ni Tambaluslos. Sa madaling salita, alaga na. Diyan ka lang. Kasi pag umuwi ka, maituturo mo kami. Magigisa ka. Pero naman kahit pauwiin nyo yan, hindi naman magigisa yan eh. Ilagay nyo sa Blue Ribbon. Aalagaan niya ni Pinky Lacson. Pero ngayon, sabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya, nagpaparamdam na raw ito. Meron na siyang feelers na through sa mga ibang pare na kilala niya. Sabi ni Secretary John Vic Rimulya, ang feelers mula kay Zaldico ay ipinarating na isang grupo ng mga pari sa kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Tanong, bakit sa pari? Anong palabas yan? Pero hindi naman daw ito para sa posibleng pagsuko ng dating mambabatas. Parang nagpapakonect na gustong ng dialogue sa amin. So, pero... Ano yung parang lang? Parang? Hindi ka sure? Sabi niya parang eh. Of course, that's not verified. Parang nagsabi pa lang, sinabi ng kaibigan na pinaparating. So, hindi pa verified. So, sa madaling salita, pwedeng gawa-gawa nyo lang. Kunwari, magpapalabas kayo ng kwento para lang may balita, dagdag balita. Hindi siya sure eh. Narinig nyo naman kung ano sinasabi niya. Parang na pinarating sa kaibigan ng kaibigan pero hindi pa verified. So, hindi pa pala verified. Bakit binabalita ninyo? Hindi gawain din ni Boying yan eh, di ba? Ganang gawain niya kay Bantag. Mahuhuli na daw, mahuhuli na, malapit na mahuli na, tuntun na. Hanggang ngayon, laya pa rin si Bantag. Ganyan din ang ginawa kay Tevez. Mauuwi na, ilang beses na udlot. Diba? Hanggang sa kaduluduluhan na lang. Ano ibig sabihin? Mahilig sila. May Mr. Announcement. Pero wala namang nangyayari talaga. Or bago mangyari, katulad nung kay Tevez, ang tagal. O yan, announce kayo ng announce. Pati yung kay Bato, in-announce nyo may warrant na. Hindi ko alam kung nananakot itong mga to, gumagawa lang ng kwento. Nagaya niya rin yung, hindi ko alam, sino ba matanda sa kanila ni Boying? Nagaya niya rin eh. Nag-a-announce din. Pero parang. Nag-a-announce sa media ng parang. Nag-a-announce sa media ng hindi pa verified.
Sa huling monitoring, nasa Portugal daw nagtatago ang dating mamabatas. Ay, nasa Portugal daw, Bongbong Marcos. Puntahan mo doon. Oh, bakit? Nasa Portugal daw. Maraming ano doon. Puntahan mo para mahuli mo. Bongbong. Ikaw na mismo. Na itinuturing na isa sa mga pangunahing personalidad sa mga manumalyang flood control project. May hawak daw itong Portuguese passport kaya hindi May hawak na Portuguese passport. Puntahan mo, Bongbong, maraming Portuguese doon. Ay, syempre, gago ka, Kotsoli. Portugal eh. Eh di maraming Portuguese, Portuguese ka, Kotsoli. Ano man yung mga pinagsasabi mo? Oh. Bongbong! Hindi, nandun pala sa Portugal eh. Maraming Portuguese. Eh di pahuli mo sa mga Portuguese. Sorry. Pahuli mo sa Portuguese. maipatipos sa kabila ng warrant of arrest. Wala ring extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Portugal. Criminal mind talaga. May escape route kaagad eh. Di ba? Ang galing na escape route yan. No? Maaga pa lang Feb. 1 year na siya. Nasa ano? Na 1 year na siya abroad. Nagpahayag naman ng kahandaan sila Rimulya na makipag-usap sa kampo na nagtatagong si Ko. Siyempre, we take them seriously. Yung gusto makapag-dialogue, kakausapin namin yan. Pero kung bribe, ay wag na. Para sa GMA... Naks, ang linis. Ang pinakamalinis na secretary ngayon sa buong Pilipinas, ever, ang mga Rimulya. Sobrang linis yan. Walang kaso ng pogo yan. Walang kaso ng bribery. Walang kaso ng droga yan. Walang anak na adik yan. Walang corruption yan. Walang ghost projects yan. Wala. Ang mga pinakamalinis na sekretary. Ang Rimulya. Iwan ko po kayo ha. Iwan ko po kayo dito sa litratong ito. Iwan ko po kayo sa picture na ito. Ito po ang pag-asa ng taong bayan. Itong picture na ito, ang pag-asa ng Pilipinas. Ikalat po natin. Yan po ay legit naman. Nilabas yan ni Senator Marcoleta. Nilabas po yan ni Senator Amy. At yan naman po ang tinuturo ng mga witnesses. Diba? So, dapat sundan ito. Yung ebidensya dito, sundan ng investigasyon. Tulungan po tayo, kalat nyo sa social media nyo. Diba? Hindi naman masama yan eh. Oo. Ay kung masama yan, edi dapat ang unang kinakasuhan si Marcoleta. So ikalat natin. Ipilit natin kay Pinky Lacson na dito tayo pumunta sa investigasyon na ito. Dapat dito tayo. Huwag tayong lilihis kung saan-saan. Yan ang pag-usapan natin. Kaya kailangan to araw-araw, dinidiscuss natin ito. Dahil dito, nagtaray si Lacson. Di ba? Dahil dito, marami nang gagalaiti ngayon ng mga politiko. Di ba? Dahil dito, maraming natatakot na mga politiko. Dahil dito, natatakot na yung mga lehitimong mastermind at magnanakaw. So, dahil dyan sa picture na yan, yan ang posibleng magtanggal sa nagpapahirap ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Baka dito tayo mabunutan ng tinik. Matapos ang nakawan sa Pilipinas. So, tulong-tulong po tayo, ha? Maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan, i-like po tong vlog na ito. At sana, mapanood ninyo ang mga vlogs ko simula't simula hanggang sa matapos.
like and subscribe po. God bless everyone.